Ito ang nakalagay sa huli niyang habilin. Sana, irespeto ninyo ang kagustuhan ni Mama. Bakit naman ganun, kuya? Napaka-unfair naman yata. Sobra naman ata yan. Pakiusap, tama na. Huwag na kayo mag-away. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko ang pamilya mo, ang asawa mo, maging yung mga kapatid mong babae. Napakahalaga ng pera sa buhay ng tao. Totoo nga na ito ang nagpapaikot sa mundo. May mga bagay na tanging ang mga may pera lang ang nakakabili at nakakakuha. Ito rin kadalasan ang pinagmumulan ng mga alitan at away. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. May asawa at anak na 5 taong gulang. Mag-uumpisa po ang aking kwento sa panahong matanda na ang aking ina at gusto niya nang ipamana ang kanyang mga ari-arian sa aming mga anak niya. Ako po si Alan at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. O Alan, kumusta ang benta natin ngayon? Medyo matumal ngayon, mahal. Natapat kasi na wala yung madalas kumukuha sa atin sa mall at sa mga eskwelahan. Doon talaga kadalasan malakas ang benta ng mga candy natin. Kaya nga eh. Pero paano kaya natin magagawa ng aksyon yan? Hindi naman kasi pwedeng hayaan na lang natin na ganyan. Malulugi tayo. Ang pinakadelikado pa niyan, pwedeng magsara ang produksyon at ang mga pagawaan natin. Iniisip ko nga rin eh. Gumawa na ako ngayon ng paraan para sa mga ito. Paano kaya kung magbawas tayo ng tao? Para naman makaiwas sa malaking gastusin. Hindi natin kakayanin ng pagkalugi kung magpapatuloy ito, Alan. Magbabawas ng tao? Hindi pwede, Ursula. Sa atin umaasa ang mga yan. May mga pamilya at mga anak ang mga empleyado natin. Nakakaawa kung tatanggalin natin sila. Pero kung hindi naman natin gagawin yun, magpapatuloy yung pagkalugi ng negosyo natin. Tayo naman ang kawawa. Nag-isip na ako ng paraan. Kasama na dyan ang bago pang mga gawang candy. Yung pwede sa mga matatanda. Yung candy na may bagong mukha. Yung hindi pa nila natitikman. Ganun ang dapat nating gawin. Alam mo, yung iniisip mo, napaka-imposible. Malaking pera ang kailangan dyan. Akala mo ba madali lang magpalit o gumawa ng panibagong produkto? Pera ang nakasalalay dyan, Alan. Kung hindi tayo susugal, walang mangyayari, Ursula. Kailangan nating gawin ito para hindi tayo magsara. May budget pa naman tayong nakalaan para sa pag-iisip ng mga panibagong produkto na ilalabas natin sa masa. Kakausapin ko mga staff para sa matinding pag-aaral. Pagkatapos, magsisimula na tayo sa pagbuo nun. Paano kung pumalpak? Paano kung hindi yan gumana? Ito na ang huli nating pagkakataon. Kung hindi man ito gumana, ano naman ang ikatatakot natin? Nagsimula naman tayo sa wala, di ba? Pero dahil magkasama nating hinarap ang mga pagsubok na nagawa natin, walang imposible. Basta magtulungan lang tayo. Kaya susubukan natin ito. Pumayag ka na sa gusto ko. O sige, ikaw ang bahala. Salamat. Magtiwala ka lang sa akin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking asawa. Ilang taon na rin ang aming negosyo. Pero may maganda kaming buhay at masayang pamilya. Pero minsan talaga, Miss Clar, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na susubukin tayo. At ito na ang pagsubok na yon. Naging mahirap para sa amin ang pagpapalit ng panibagong produkto sa kabila ng matinding pagkalugi ng aming negosyo. Pero wala akong nagawa kung hindi subukan ang bagay na to. Kinabukasan nagsimula akong kausapin ng mga staff at pagawaan para maghanap ng mga ideya sa gagawing produkto. Lahat ng mga eksperto, tinipon ko at nakipagpulong ako. Pagka-uwi ko ay agad akong sinarubong ng aking asawa na para bang nag-aalala ang muka.
Alan, buti naman nakauwi ka na. Oh, anong problema? Bakit parang natataranta ka? Si Anton kasi, nasa kabilang linya tumatawag. Mahina na raw ang mama mo. Ano? Bakit? Anong nangyari kay mama? Eto nasa kabilang linya ng telepono. Kausapin mo yung kapatid mo. Ibinigay sa akin ni Ursula ang kanyang cellphone. At mula sa kabilang linya, agad kong narinig ang boses ng aking bunsong kapatid na lalaki na si Anton. Kuya Alan, mabuti nandiyan kayo. Si nanay maluba ng karamdaman. Ano? Pero paano nangyari? Di ba umiinom naman siya ng kanyang maintenance? Yun na nga kuya eh. Kaninang umaga, bigla na lang siya inatake. Sumikip na yung dibdib niya. Nagreklamo sa akin. Hindi na raw siya makahinga. Kaya naman madali ko siyang dinala sa ospital. Ang sabi ng doktor, malala na daw ang sakit niya sa puso. Dagdag pa rito yung pagkakaroon niya ng Alzheimer's. Mahihirapan na para sa kanyang operasyon. Kuya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kumalma ka muna, Anton. Nasa hospital ka. Sa St. Joseph Mercy Hospital, kuya. Ngayong gabi luluwas kami pupunta dyan sa probinsya. Pupunta namin kayo sa ospital. Basta i-update mo lang ako sa nangyayari kay mama ha. At saka tawagin mo rin sina Amora at Lorena. Kinunta ko na sila, kuya. Pero hindi sila sumasagot. Nag-text na lang ako na sana mabasa nila. Sila ang pinakamalapit dyan sa inyo pero hindi sila sumasagot. Ano bang pinaggagawa ng mga yun? Abala sa mga asawa nila? Hindi ko rin alam, kuya eh. Sige Anton, ibababa ko na ang tawag at mag-aayos kami ngayon. Salamat, kuya. Ibinaba ko ang tawag at madaling naghanap ng mga damit na susuotin at dadalhin. Aalis na tayo, Alan? Oo, mahal ko. Kailangan ni mama ng tulong eh. Malala na raw ang kalagayan. Diyos ko, tulungan niyo po sana ang aking ina. Sana gumaling siya. Paano naman yung plano mo sa negosyo? Sa ibang araw na lang, mahal. Tatawagan ko na lang yung sekretary ko na ayusin muna ang mga plano hanggang sa pagbalik ko. Sige, mahal. Maghahanda na ako. Gigisingin ko na rin si April. Sige, mahal ko. Mabilis ang pangyayari. Naghanda na agad kami at sumakay sa aming sasakyan. Gabi na yon pero nagbiyahe pa rin kami papauwi sa probinsya. 5 oras ang biyahe mula sa aming lugar papunta sa aming probinsya. Malamig at naabutan na kami ng dilim sa kalsada. Sana naman okay lang si mama, no? Sana nga. Pinagdasal ko na sana maging maayos ang lahat. Habang nasa biyahe kami, isang pangyayari ang nagpatayo ng aking balahibo. Kasi naman, habang tinutumbok namin ang madilim at masukal na daan sa isang lugar na hindi ko napapangalanan, may napansin ang aking anak na si April. Mama, Papa, ang galing mo. May ibon na malaki na sumusunod sa atin. Ibon? Nasaan? Wala naman anak ka. Meron po, Mama. Ayun po, nasa likod mo, sumusunod sa atin. Nasaan? Diyos ko po! Ano yan? Ano yun, mahal? Anong nakita mo? Bilisan mo ang pagpapatakbo, Alan. Bilisan mo, dali. Bakit po, Mama? Bakit po kayo natatakot? Bilisan mo, Alan. Ano ba yung nakita mo? Eto na nga, binibilisan ko na eh. Nang mapansin ni Ursula na hindi na sumusunod sa amin ang nilalang na sinasabi niya, saka siya nagkwento. Pansin ko sa mukha ng aking asawa ang takot at sindak. Namutla ito at ang mga labi ay namuti dahil sa kaba. Nauutal pa ito nang magkwento. Nung lumingon ako, hindi ibon ang nakita ko, Alan. Eh ano? Isang babae. Babae na kalahati ang katawan. Sigurado ako sa nakita ko. Tao yung lumilipad kanina. Ibig mong sabihin manananggal? Totoo ba yun? Hindi rin ako naniniwala dyan, Alan. Pero paano mo maipapaliwanag yung napakalaking nilalang?
Napakahaba ng pakpak niya, tapos sumusunod sa atin. Mahahaba pa yung mga kuko, tapos may timang balat. Yung mata niya pula, tapos naglalaway na parang gutom na hayop. Ano po yung manananggal, Mama? Aswang yun, anak. Isang uri ng halimaw na kumakain ng tao. Talaga po, Mama. Natatakot po ako. Ayan, Ursula. Tinakot mo pa yung mga bata. Hindi na tuloy makakatulog ang mga yan. Malayo-layo pa naman ang biyahe natin. Alan, mas mabuti siguro huminto muna tayo. Maghanap tayo ng pwedeng matulugan. Mahirap siguro kung magbabiyahe tayo ng ganitong oras. Hindi tayo pwedeng huminto, Ursula. Kailangan ako ni Mama. Maluba ang kalagayan niya. Hindi tayo pwedeng magbiyahe kung may aswang na sumusunod sa atin. Baka mamaya nasa paligid lang siya. Mas lalong delikado yun. Baka mamaya hindi na tayo makapunta sa ospital. Nag-isip ako ng ilang minuto at natahimik sa sinabi ng aking asawa. Okay, sige. Hahanap muna tayo ng matutulugan. Tapos, bukas na natin itutuloy ang biyahe. Nagtanong-tanong kami sa mga lokal kung saan kami pwedeng magpahinga. Pero walang hotel o kahit na anong ina pwede naming tuluyan. Hanggang may nakapagturo sa amin sa isang apartment type na masasabi kong pwede na rin. Ang problema lang, pakiramdam ko kakaiba ang vibe sa lugar na yon. Iilan lang kasi ang naka-check-in at parang wala akong nakikitang gwardya sa paligid. Mapuno din sa labas at walang gaanong dumaraan na sasakyan. Ang ilaw sa poste na nagsisilbing liwanag sa kalsada lang ang tanging matatanaw kapag nasa loob ka na ng transient house na yon. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Ursula? Parang delikado ata sa lugar na to. Okay na to. Tsaka wala naman tayong pagpipilian. Wala tayong mahanap na iba kundi ito lang. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, agad kaming nag-ayos at nagpahinga para matulog. Iisa lang ang kama at kasya lang ang 2 tao. Kaya naman siniksik namin ang aming sarili para magkasya doon. May aircon din naman sa kwartong yon, pero parang wala din namang lamig ang lumalabas. Hindi ko alam, siguro matagal na to at napaglumaan na ng panahon. Ang mga dingding gawa lang sa kahoy, kaya kapag gumawa ka ng ingay, maririnig ka agad sa kabila. At kung sakali naman ang kabilang kwarto ang mag-ingay, sigurado maririnig mo rin. Isa rin ang napansin ko sa aming tinutuluyan. Ang pintuan at bintana sa loob. Kapag nasa loob na kasi ng kwarto, matatanaw mo ang anino ng mga dumaraan sa labas. Kita yon dahil sa ilaw na nasa labas. Kaya naman malalaman mo agad kung may tao na dumadaan o kung may tao sa labas ng iyong pintuan. Mabilis na nakatulog ang aking mag-ina. Pero ako, hindi makatulog dahil sa init. Hindi ako mapakali. Kaya naman pumunta ako sa palikuran para sana maligo. Tatayo na sana ako nang marinig ko si Ursula na magsalita. Alan, dali, tingnan mo. Ano ba yun? Akala ko tulog ka na. Tingnan mo sa labas ng kwarto. May anino. Kanina pa yung nakatayo sa labas ng pintuan. Oo nga no. Ngayon ko lang napansin yan. Kanina pa siyang nandyan. Teka lang, lalabasin ko lang. Anong gagawin mo? Huwag kang lumabas. Baka mamaya masamang loob yan. Kakausapin ko lang. Diyan lang kayo sa gilid ha. Hindi natin alam kung sino ang nasa labas. At mas maigi kung kukumprontahin ko siya. Diyos ko naman, Alan. Huwag na. Baka mamaya may panaksak yung nasa labas na yan. Kalma lang, Ursula. Ako nang bahala. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Aminado ako. Maging ako kinakabahan sa aking gagawin. Nang ipihit ko ang doorknob at buksan ito ng mabilisan. Nagulat ako dahil wala akong nakitang tao sa labas. Nagtaka ako kasi bago ko palang buksan ang pinto, nakita ko pa ang anino ng nasabing tao. Kaya naman isinara ko uli ang pintuan.
Subalit nanlaki ang aking mga mata nang makita ko muli ang anino sa oras din na isinara ko ang pintuan namin. Uti ko, nakita mo yun, Ursula. May anino uli sa labas. Natatakot ako, Alan. Huwag mo na ulit buksan ang pinto, please lang. Hindi. Kung nanluluko man ang mga taga rito, hindi ito dapat palampasin. Lalabasin ko na sila. Pagalit kong binuksan ng mabilisan ang pintuan ng kwarto. Pero wala pa ring tao. Hanggang pagtingin ko sa kaliwa at kanan, halos mahiwalay ang aking katawang lupa sa takot. Paano ba naman kasi? May matandang lalaki na nakaharap sa akin. Nakangiti ng ubod ng laki. Napamura ko sa takot. Sino po kayo? Iho, pasensya ka na. Natakot ata kita. Talagang nakakatakot yung bigla niyong pagsulpot, Manong. Bakit naman po kayo biglaan ko magpakita? Sino po ba kayo? Ako ang taga-kolekta ng bayad. Pinakyat kasi ako dito na may-ari ng kwarto ninyo. Dahil kulang yung bayad ninyo para sa parking ng sasakyan nyo. Yun lang ba? Sige. Babayaran ko. Magkano po ba? 150 lang, iho. Eto, Manong. Maraming salamat. Manong, kayo po ba yung kaninang nakatayo sa pintuan? Yung nakita ko? Ay hindi, iho. Ngayon lang ako umakyat dito, sakto paglabas mo. Bakit? Kasi kanina, may aninong nakatayo sa pintuan. Ang tagal na nakatayo. Kaya nga akala ko kung sino. Nung binuksan ko, wala naman tao. Baka naman namamalik mata ka lang. Kayo lang din naman ang naka-check-in sa papalapag na to. Kaya sigurado, wala kayong katabi. Ganun po ba? Sige po, Manong. Salamat na lang. Isinara ko ang pintuan at bumalik na sa aking mag-ina. Hindi rin si Manong yung nakatayo kanina. Tsaka, tayo lang pala yung naka-check-in dito. Sa madaling salita, wala tayong katabi. Pero di ba nakita mo rin kanina yung anino? Oo. Pero hindi natin pwedeng pagbintangan ang kahit na sino rito. Siya nga pala. Tatawag muna ako kay Anton. Sana gising pa siya. Sasabihin ko na baka bukas na tayo makarating. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial ng numero. Sumagot naman kaagad ang aking kapatid. Kuya, nasaan na kayo? Anton, baka bukas na kami makapunta dyan. Bakit kuya, nasiraan ba kayo? Hindi naman. Nagpahinga lang muna kami. Delikado kapag nasa daan kami at wala kaming kasabay na sasakyan. Ganun ba kuya? Sige kuya, mag-ingat kayo ha. Kumusta si Mama? Nakatulog na. May doktor kanina na sumuri sa kanya. Ang sabi maayos ngayon ang kanyang kalagayan. Pero under observation pa siya. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala kuya. Narito pala si Ate Lorena. Kararating niya lang kanina. Si Ate Mora, baka bukas para makapunta. Nanghihingi nga sa inyo ng pera, pandagdag daw pamasahe. Pamasahe? Bakit wala bang pera ang asawa niya? Ewan ko nga dun kuya eh. Eto kuya, si Ate Lorena, kausapin mo na lang. Kuya Alan, kumusta ka na? Anong oras ka makakapunta dito? Baka bukas pa, Lorena. Okay naman kami. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang mga pamangkin ko? May sakit nga ngayon kuya eh. Yung isa may lagnat. Grabe nga, nakailang gamot na ako at pa-ospital. Naubos na nga yung sinahod ko dahil sa pambili ng gamot. Yung asawa mo, anong ginagawa? Siya ngayon yung nagbabantay sa mga bata. Alam mo naman yung asawa ko, sugarol at palainom. Lagi nga kaming nag-aaway kasi puro na lang alak at pambababae. Nakakainis na nga eh. Kung hindi lang dahil sa mga bata, matagal ko nang iniwan ng lalaking yun. Hindi pa rin nagbabago yung asawa mo. Matagal ko nang sinabi sa'yo na layuan mo na yung lalaki na yan. Naalala ko dati kung paano ka pagalitan ni Mama. Dahil gusto kanyang ilayo sa lalaking yun.
Pero hindi ka nakinig. Nakipagtanan ka pa. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa'yo. Ako ang naaawa sa'yo. Hindi ka sana magkakaganyan kung nakinig ka lang sana sa amin. Kuya naman mag-uusap lang ba tayo para pagalitan mo ko? Tumawag ka lang ba para ipamukha na naman sa akin ang pagkakamali ko? Oo na, nagkamali ako, pero tao lang din ako. At saka nandito na to wala na tayong magagawa. Walang problema. Kumpara sa pamilya natin, hindi ako maramot. Pero sana matuto kayo sa buhay. Hindi laging nandito ako para tulungan kayo. May sarili na rin akong buhay at mga gagawin. Basta kuya, tulungan mo pa rin ako sa pagpapagamot sa panganay ko Ano pa bang magagawa ko? Salamat kuya. Sige, ingat kayo. Ibabalik ko na kay Anton tong telepono. Hello kuya. Sabihin mo bukas kung malapit ka na para masundo kita sa labas ng ospital. Sige Anton, matutulog na kami. Sige kuya. Salamat siya nga pala, nasa na uli kayo ngayon? Sitio Ulan. Tama ba? Hindi ko alam yung tawag nila sa baryong ito Sitio Ulan? Sigurado ba kayo? Oo, Sitio Ulan nga. Bakit? Kuya, hindi sa tinatakot kita Pero ang sabi ng mga taga sa atin sa probinsya, ang lugar na yan may bali-balitang may gumagalang aswang. Aswang? Oo kuya, may aswang daw dyan sa Sitio Ulam. Kaya nga, konting residente lang dyan wala pa namang napapatunayan kuya. Pero yun yung pagkakarinig ko, kaya mag-ingat na lang kayo dyan Baka naman hindi totoo. Tsaka alam mo ba Anton, sabi ni Ursula, may humahabol daw sa amin na manananggal kanina. Kaya nga kami nagpatuloy rito kasi natatakot si Ursula sa nakita niya. Naku kuya, kung totoo yun, mag-iingat kayo. Umaatake ang mga aswang. Lalo na kung dayo ang kanilang bibiktimahin. Salamat Anton. Sige, matutulog na kami. Bukas na bukas aalis kami ng umaga. Ilang oras na rin lang naman ang biyahe papunta dyan Sige kuya, maraming salamat. Ibinaba ko ang tawag at muli akong humiga sa kama. At sa wakas nakatulog din ako ng mahimbing. Ilang oras pa ang lumipas. Nagising na lang ako dahil wala si Ursula sa kama at hindi ko na siya katabi. Hinanap ko siya sa kwarto pero hindi ko siya nakita. Hanggang kinatok ko ang palikuran dahil tila may naririnig ako na parang may mabagal na humihinga doon sa banyo. Kaya naman binuksan ko ang pinto at nakita ko si Ursula na parang natatakot. Ano bang ginagawa mo dyan? 3:00 na ng madaling araw. Tingnan mo Alan, tingnan mo doon sa labas ng kalsada. Ano ba yung nakikita mo? Nagulat na lang ako sa aking nakita. Doon kasi sa banyo, may maliit na butas ng bintana kung saan matatanaw mo ang nasa labas. At dahil nga sa poste ng ilaw na nagliliwanag, matatanaw mo kung may mga tao sa paligid. Nakita ko sa dalawa kong mga mata, yung matanda kanina na umakyat sa aming kwarto. Naroon siya sa ibaba at tila may kinakain. Kumakain siya ng buhay na pusa. Kinakain niya ito na parang kumakain lang ng karne ng manok. Grabe ang kilabot ko nang makita ang tagpong yon. Patay na ang pusa at hindi na gumagalaw. Pero nilalamutak niya ang katawan nito at kinukuha ang lamang loob. Halos maduwal kami ni Ursula sa aming nakita. Hindi ako makapaniwala. Pero isa lang ang masisigurado ko. Hindi tao ang matandang yon. Anong gagawin natin, Alan? Kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Ano? Delikado pa. Bukas na lang ng umaga. Nakikita mo ba yung taong yan na nasa ibaba? Hindi yan tao, Ursula. Isa yang aswang. Gusto mo ba makain tayo niyan kasama ng mga anak natin? Masyado ng delikado ang lugar na to. Kailangan na nating umalis. Pero, paano si April? Natutulog pa yung bata. Dahan-dahan tayong aalis, Ursula. Kaya maganda ka na. Dalian mo. Ihanda mo ang mga gamit habang binabantayan ko yung matanda.
Agad na bumalik si Ursula at naghanda ng aming mga gamit. Habang ako naman, patuloy na tinitignan ng nasabing lalaki. Kinakabahan ako. Mabilis na tumutulo ang aking mga pawis habang pinagmamasdan ng matandang yon. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, bigla itong napalingon sa aking kinaroroonan. Na parang nakikita niya na nakasilip ako. Grabe ang kanyang mga ngiti. Para siyang nababaliw habang puno ng mapulang likido ang kanyang bibig. Agad niyang itinaas ang kanyang daliri at saka itinuro ako. At mula roon ay mabilis siyang tumakbo papunta sa apartment. Mula sa tagpong ito, tuluyan na akong sinakop ng kaba at takot. Agad kong hinila ang aking mag-ina at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Agad kaming bumaba sa pasilyo at pumunta sa aming sasakyan. Dali kayo! Takbo, Ursula! Alalayan mo ang mga bata! Anak, gising, dali. Magtago ka sa likod ni Mama. Ano pong problema, Mama? Bakit natatakot po kayo? Kung minamalas ka nga naman, oo. Bakit, Alan? Ano problema? Yung susi, hindi ko alam kung nasaan. Wala rito eh. Ano ba yan, Alan? Hindi kaya naiwan mo? Baka nga. Maiwan ko muna kayo rito. Babalik muna ako sa taas. Agad akong bumalik sa taas kung nasaan ang aming kwarto. Grabe ang kaba ko. Hindi ko alam kung paano ako babalik doon na alam kong nag-aabang na sa amin ang aswang na matanda. Pagkapasok ko ay napansin ko na nakabukas na ang pintuan. Agad akong sumilip sa loob at natanawan ko yung matanda na nasa loob ng aming kwartong inupahan. Para itong baliw na inaamoy-amoy ang mga gamit na tila may hinahanap. Agad itong napalingon sa aking kinaroroonan at mabilis akong sinugod. Napakabilis nito at napakalakas. Agad niya akong sinakal at binuhat. Nasaan ang mag-ina mo? Anong kailangan mo sa mag-ina ko? Nagugutom ako. Kailangan ko ng pagkain. Kakain ako! Gamit ang aking mga daliri, tinusok ko ang kaliwang mata ng aswang at dinukot ang kanyang mata. Napasigaw ito sa sakit at parang aso na umangil ng napakalakas. Napadapa ito sa sahig at galit na hinahanap ako. Mabilis akong tumungo sa lamesa na malapit sa kama at kinuha ang susi ng sasakyan. Sa taranta ko ay hindi ko pa agad ito nailagay sa aking bulsa at nalaglag pa sa aking kamay. Humanda ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Sinipa ko ang mukha ng matandang aswang, dahilan para tumalsik ito at masubsob na naman sa sahig. Ginawa ko itong pagkakataon at tumakbo palabas. Isinara ko ang pintuan ng kwarto at mabilis na bumaba. Nakuha mo ba yung susi, Alan? Nakuha ko. Umalis na tayo rito. Agad akong pumasok sa sasakyan at binuksan ang makina. Nang papaandarin ko na sana ito, biglang may kumalabog sa itaas ng sasakyan. Para itong pusa na nalaglag sa mataas na bahagi. Pagkabagsak sa lupa, naging tao ito at ito rin ang parehas na matanda na kaninang humahabol sa amin. Hindi kayo makakatakas! Kakainin ko kayong lahat! Diyos ko po, Alan! Ang aswang! Nasa harapan ng sasakyan! Lumabas kayo dyan! Labas! Mama, Papa, natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama, hindi kita pababayaan. Agad kong pinaharurot ang sasakyan para sagasaan ito. Pero naging malaking ibon lamang ito at mabilis na lumipad pa itaas. Hinanap ko sa paligid ang matanda pero nawala ito. Maya-maya ay narinig kong muli ang mga pagaspas at ungol nito. Alam kong nasa malapit lang ang aswang. Kaya naman ang ginawa ko, kinabig ko pabalik ang manibela at iniiwas pa kanan. Dahil dito, naramdaman ko ang malaking ibon na lumilipad sa aming itaas. Nagbago ng direksyon. Wala na ba siya, Alan? Papa, ano po yung humahabol sa atin? Hindi ko kayo titigilan! Kabisado ko ang lugar na ito!
Alam kong walang sasakyan ang daraan sa ganitong oras. Kaya malabo nang makalabas kayo ng buhay sa kalsadang ito! Ngayon ay paabante itong lumusob patungo sa aming direksyon. Pero imbis na umatras at matakot, isinagad ko pa ang tapak sa accelerator para masagasaan ito. Alan, teka lang, anong gagawin mo? Basta kumapit kayo. Mabilis akong nagpaandar patungo sa malaking ibon. Isang malakas na pagtama sa harapan ng sasakyan ang nangyari. Nakita ko na tumilapon ang nasabing aswang at lumipad na papalayo. Diyos ko po, Alan. Salamat sa Diyos at umalis na siya. Ligtas na tayo. Pumasok ako muli sa sasakyan at pinaandar na ito. Naging mahaba pa ang aming biyahe at ramdam pa rin namin ang takot. Hindi pa rin kasi kami makapaniwala na mangyayari ito sa amin. Akala ko, napaka-imposible na atakihin kami ng isang aswang. Pero totoong nangyari yon. Pasado 7:00 na ng umaga nang makarating kami sa aming probinsya. At agad kaming tumungo sa ospital kung saan nakakonfine ang aking ina. Kuya Alan, mabutit narito na kayo. Anong nangyari sa inyo? Bakit parang mga puyat kayo? Mahabang kwento. Mamaya ko na lang sasabihin. Kumusta si Mama? Inatake na naman siya ng pananakit ng dibdib niya eh. Tara, samahan mo ko. Agad kaming tumungo sa kwarto kung nasaan si Mama. Pagpasok ko ay aking napagmasdan kung gaano siya kahirap na hirap sa paghinga. Naroon din si Amora at Lorena na aking mga kapatid. Kuya, sa wakas nandito ka na rin. Malubhang malubha na si Mama, Kuya. Ano daw ba findings sa mga doktor? Sabi nila pag nagpatuloy pa raw ang nangyayari kay Mama, baka hindi na daw kayanin ang katawan niya. May gamot na bang naibigay sa kanya o naipainom? Meron na, Kuya. Kaya lang, ganun pa rin naman ang nangyayari. Sige. Ako muna magbabantay kay Mama. Pwede na muna kayo magpahinga. Alam ko pagod kayo sa kababantay sa kanya. Kuya, kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Amora? Baka pwedeng makahiram muna ako ng pera. Ibabalik ko rin agad. Pera? Para saan? Kasi kakapanganak ko lang eh. Kailangan ko ng panggatas ng anak ko. Nahihiya naman akong humingi kay Mama dahil alam kong magagalit siya sa akin. Iniwan kasi ako ng lalaking nakabunti sa akin eh. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko para mapakain yung anak ko. Ano? Nabuntis ka't nanganak pa? Kain mo lang sinabi sa akin. Ano ba tong nangyayari sa inyo? Una si Lorena lumayas. Nag-asawa at ayun, naging magulo ang buhay. Ngayon ikaw naman nabuntis ka't nanganak. Ano bang pinagagagawa niyo sa buhay niyo? Hindi naman nagkulang si Mama sa pagbibigay sa inyo ng payo. Hindi rin siya nagkulang sa pagpapaaral sa inyo. Pero bakit ganito ang nangyari sa inyo? Huwag ka na sanang magalit, Kuya. Marami tayong problema lalo na yung nangyayari kay Mama ngayon. Yan na nga, Amore. Dami na nating problema tapos dadagdag pa yung mga personal yung buhay. Sana bago kayo nagdesisyon sa mga ganyang bagay, nag-isip muna kayo. Napakahirap ng buhay ngayon. Hindi madali ang mga pinagdadaanan natin. Kahit ako, dumarating din ako sa problema ngayon sa negosyo. Hindi rin ako nagkulang sa inyo sa pagbibigay ng pera at pagpapadala. Ikaw, Lorena, halos buwan-buwan ako nagpapadala sa iyo ng pera para sa mga anak mo. Pero saan napupunta? Ipinang-iinom ng asawa mo. Tapos ikaw, Amora, binibigyan kita ng budget para sa pag-aaral. Dahil alam kong galit sa'yo si Mama. Pero nagulat na lang kung nabuntis ka pala. At ngayon hindi ka pa hinaharap ng lalaking nakabuntis sa'yo. Aksidente lang naman lahat, Kuya. Aksidente man o hindi, ginusto mo yan. Di sana nag-isip ka muna bago ka bumigay. Ay, ano pa nga ba magagawa ko? Heto, meron ako rito kahit papaano na pera. Bibigyan ko kayo ni Lorena.
Dahil alam kong kailangan nyo yan. At saka kuya, kailangan nating bayaran yung medical fee ni mama dito sa ospital. Magkano na ba ang bill? 2 days na siya rito. Ang sabi, 40,000 pesos na daw sa kanyang gamot. 40,000? Sige, magdadagdag ako. Pasensya ka na kuya, wala akong matutulong ngayon. Alam mo naman, gipit ako. Ako rin kuya, gipit din ako ngayon. Napabuntong hininga na lang ako sa pagkadismaya. Lubha akong naiinis pero hindi ko pinapahalata. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa mga kapatid ko at nagkaganon ang kanilang mga buhay. Hindi naman nagkulang si mama at ako sa pagsuporta sa kanila. Pero mas inuna ng mga kapatid kong babae ang magpakasaya sa buhay. Tanging ang bunso lang namin na si Anton ang nag-alaga at nakasama ni mama. Siya rin ang tanging kapatid ko na may pangarap sa buhay. Nang makaalis muna si Lorena at Amora, kinausap ako ng aking kapatid na si Anton. Kuya, pasensya ka na. Alam ko hirap ka na rin sa pera tapos nangyari pa ito. Huwag mo munang isipin yun. Kung para sa pamilya natin, lahat gagawin ko. Ang ikinasasama lang ng aking loob, sina Lorena at Amora. Ang hilig nilang humingi ng pera at tulong. Pero sarili nila, hindi nila matulungan. Wala namang problema sa pagtulong eh. Tutulong talaga ako. Kasi mga kapatid ko kayo. Ang sa akin lang, kung gusto mong tulungan kita, tulungan mo rin sarili mo. Hindi kasi sila nagbabago eh. Yung asawa ni Lorena walang ginagawa, kundi magsugal at mag-inom. Binibigyan pa ni Lorena ng pera. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na layasan niya na. At ako nang magpapaaral sa aking mga pamangkin. Pero ayaw niya eh. Kasi alam niya kapag nasa akin ang mga bata, hindi siya basta-basta makakahingi ng pera. At magagamit niya sa pansarili niyang kagustuhan. Tama, kuya. Tsaka si Ate Amora, walang ginawain kundi magbarkada. Halos gabi-gabi ko umuwi. Tapos natatandaan ko yung binigay mo. Ipinanggala lang sa mga kaibigan niya. Nililibre pa yung mga tropa niya. Pero ako, hindi niya malang malibre kahit mumura yung pagkain. Kapag wala siyang pera, lagi siyang naglalabas ng sama ng loob. Wala na raw tumutulong sa kanya. Pero ang totoo, tinutulungan mo naman siya eh. Kapag may pera si Ate Amora, nakakalimutan niya ng pamilya niya. Inom doon, gala doon, nagpapasikat sa mga kaibigan niya. Tapos kapag nawala ng pera, sa inyo namimerwisyo. Mabuti ka pa, Anton. Kahit bata ka pa, naiintindihan mo ng buhay. Salamat din sa pag-aalaga kay mama. Ulahin kuya, ang mahalaga, makapagtapos ako at makatulong din sa inyo. Kumusta naman yung mga binibigay ko sa yung budget mo? Naubos mo na ba? Naku, hindi pa kuya. May tira pa. Gagamitin ko hanggang next semester. Oh, eto, ipandagdag mo. Naku kuya, huwag na, nakakaya. Ang dami nyo nang nagastos tapos abala pa kayo. Kunin mo na yan. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon. Kaya natutuwa ako sa yung bata ka. Ipagpatuloy mo lang at may mararating ka. Salamat kuya. Sa oras na magaling na si mama, dadalhin ko siya sa Maynila. Ako na lang muna mag-aalaga sa kanya. Talaga po kuya. Hindi siya maaalagaan rito. Si Lorena at Amora, kapos sa pera. Ikaw naman nag-aaral ka. Wala mag-aalaga sa lupain at negosyo ni mama. Kaya ako muna ang hahawak. Salamat kuya. Mas magiging okay nga kung ikaw ang mag-aalaga kay mama. Lumipas pa ang mga araw sa ospital at nagpatuloy ang gamutan kay mama. Habang nasa ospital siya, ako muna ang humahalili sa kanyang negosyo na babuyan at palayan. May malawak kasi kaming bukirin sa probinsya at lahat yon ay pagmamay-ari ng aming pamilya. Naging madali naman sa akin ang paghawak sa negosyo dahil isa rin akong negosyante. Sa mga panahon ko ulit sa probinsya, madalas na humihingi sa akin ng pera ang 2 kong kapatid na babae. Bilang kuya naman wala akong magawa dahil kapatid ko. Tanging pangaral at sermon lang ang aking iginaganti sa kanila.
Pero hindi pa rin sila nakikinig. Matitigas ang ulo ng mga kapatid kong babae. Hanggang isang araw, kinausap ako ng aking asawa tungkol nga sa madalas na paghingi ni na Lorena at Amora. Hindi mo ba napapansin, Alan? Simula nang umuwi ka dito, wala nang ginawa yung dalawa mong kapatid kundi humingi ng pera. Pupunta lang yung mga yan dito sa ospital para ikwento ang problema nila, tapos hihingi ng pera sa'yo sabay alis. Hindi nga nila binabantayan si Mama eh. Ikaw na nga itong nagbabantay at nagpapagod pa sa negosyo. Ikaw pa yung nag-aasikaso dito sa ospital. Alam ko, Ursula. Pero anong magagawa ko? May magagawa ka, Alan. Hindi naman lumpo yung mga kapatid mo ah. Masyado ka atang naaawa sa kanila. Paano sila matututo at tatayo sa sarili nilang mga paa? Ginawa ko na yan dati. Pero anong sinukli nila? Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi sa akin. Kesyo mandamot daw ako, mayabang na parang hindi kapatid. Pero hindi nila maunawaan kung gaano ko sila oras-oras iniisip. Pag may pera sila, kasiyahan lang at personal na buhay. Kapag walang pera, sa akin lalapit. Kaya nga, Alan, yun nga ang sinasabi ko eh. Kailangan nilang matuto para malaman nila kung gaano kahirap maghanap ng pera. Siguro nga tama ka. Siguro para na rin sa kapanatagan ng bawat isa. Lilimitahan ko muna ang pagbibigyan ng tulong sa kanila. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy ang aking pagbabantay sa ospital. At napansin ko na parang may matanda na laging nasa labas ng ospital na yon na nakatingin sa akin. Hindi ko namumukhaan ng matanda, pero sa tuwing nakatingin ito, nangingilabot ang aking balahibo sa katawan. Isang gabi, habang natutulog ako sa upuan, ginising ako ni Anton. Kuya! Kuya! Ano yun, Anton? May tao sa labas. Tingnan mo. Oo nga. Sino yan? Hindi ko din alam eh. Labasin mo, kuya. Natatakot ako eh. Dali-dali akong tumayo at lumabas sa pintuan ng kwarto. Pero wala akong naabutan. Sigurado ako, may mga matang nakatingin sa amin mula sa labas ng kwarto. Ilang beses ding nagparamdam ang kababalaghan na yon sa ospital. Hanggang isang araw, napagdesisyonan ko na dalhin si Mama sa Maynila at doon ipagamot. Noong una, umangal ang aking mga kapatid na babae. Alis ka na, kuya. Dito mo na lang iwan si Mama. Hindi pwede, Lorena. May sarili na akong buhay. May negosyo na kailangan kong asikasuhin. Kailangan kong umuwi sa Maynila. Mas maigi kong isasama ko si Mama. Para naman doon masikaso siya na maayos ng mga doktor. Eh kuya, paano na kami? Kayo? Bakit? Eh wala nang magbibigay sa amin. Amora, alam mo naman kung bakit ako pumunta rito. Para kay Mama. Hindi para solusyonan ang problema nyo. Nabigyan ko na kayo ng pera. Hindi pa ba sapat yun? Eh kasi kuya, para sa mga susunod na araw, saan kami hahanap ng panggatas? Amora, naaawa ko sa'yo sa totoo lang. Pero yung ugali mo kasi hindi mo binabago. Yung mindset mo na kapag may pera ka, imbis na ipambili mo ng gatas, ayun, gagala ka sa mall. At kumakain pa kayo sa labas sa mga kaibigan mo. Samantalang yung anak mo, ayun, may sakit. Eh paano naman ako, kuya? Pasensya na, Lorena. Pero ikaw may asawa ka na. Pero hinahayaan mo lang na maging ganyan ang buhay mo. Hanggat hindi ka nagbabago, hindi muna kita tutulungan. Kumpara sa pamangkin ko, personal akong tutulong. Pero kung ang pera ay para lang sa sarili ninyong luho, pasensya na. Magalit na kayo sa akin, pero hindi ko kayo tutulungan. Mabilis akong umalis. Alam kong mali ang mga sinabi ko. Pero ano bang magagawa ko? Kung hindi ko sila pagsasabihan at kung hindi ako magmamatigas, hindi sila matututo. Kuya, mag-iingat kayo pa uwi ah. Message nyo ako pag nasa Manila na kayo. Salamat, Anton. Ikaw rin mag-iingat ka, ha? Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Opo kuya, makakaasa ka.
Sumakay na kami sa sasakyan at umalis na pabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe kami, may isang tao ang nahagip ng aming sasakyan at hindi ako pwedeng magkamali. Dahil yung matandang aswang na nanggulo sa amin, siya ring matanda na nakita ko papalabas ng ospital. May sugat ito sa kanyang mata at nakangiti sa akin na para bang sinasabi na maghihiganti siya sa akin. Pag uwi ng Maynila, agad kong ipinakonfine si Mama sa private hospital para mas mapagtuunan ng pansin ng kanyang kalagayan. Ang asawa ko muna na si Ursula ang nagsilbing bantay sa ospital. Samantalang ako naman, bumalik sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Subalit ilang araw lang ang lumipas. Tumawag sa akin ang aking asawa at sinabing gusto nang umuwi ni Mama sa bahay at doon na lang magpagamot. Nang tinanong ko ito kung anong dahilan, ito ang mga sinabi niya sa akin. Alan, iho, gusto ko nang lumabas dito sa ospital. Doon na lang ako sa bahay niyo magpapagaling. Hindi ko na kaya ang mga gamot na tinuturok nila sa akin. Halos hindi rin ako makatulog dahil laging may matanda na nakatingin sa aking bintana tuwing gabi. Matanda? May nakikita kayong matanda? Pero paano mangyayari yun? Nasa 3rd floor tayo ng ospital. Mataas ito. Paano may matanda kayong makikita? Sinabi ko na rin yan kay Mama. Pero talagang pinaglalaban niya na may nakikita siya. Kahit nga ako kinikilabutan kapag nagkukwento siya eh. So paano na gagawin natin, Alan? Iuuwi ba natin si Mama sa atin? Hindi natin siya basta-basta pwedeng iuwi. Nandito sa ospital ang mga kailangan niyang gamot. Hindi naman natin alam kung mas magiging malala pa ang kalagayan niya kapag inalis natin siya dito sa ospital. Ayoko na dito, Alan. May matandang nakatingin lagi sa akin. Nakakatakot ang mga mata niya at mga ngiti niya. Iuwi mo na ako, Alan. Ganyan siya lagi, Alan. Baka mas lalong makasama sa kalusugan niya kung hindi natin iuuwi si Mama. Kaya wala akong nagawa, kundi iuwi si Mama sa bahay at doon na lang siya bantayan at gamutin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong humihina ang kanyang katawan. Inirereklamo niya pa rin ang matandang dumadalaw sa kanya at unti-unti daw kinakain ang kanyang lakas. Hindi naman kami naniniwala ng aking asawa dahil buong araw namin siyang binabantayan pero wala naman kaming nakikita na matanda. Hindi kaya nasundan tayo ng aswang Ursula? Aswang? Yung matanda na umatake sa atin? Paano tayo masusundan nun dito sa Maynila? Matalas ang pangamoy ng mga aswang. Alam nila kung pinag-uusapan sila at mabilis silang nakakapunta agad sa lugar na yun. Hindi malabo na yung aswang na nagpakita kay Mama ay kaparehas ng aswang na umatake sa atin. Ibig mo sabihin, inaaswang si Mama? Anong gagawin natin, Alan? Sa ngayon, ipagpatuloy na lang muna natin ang pagbabantay. Kailangan ni Mama ng mabilisang atensyon. Hanggang isang malakas na pagsigaw mula kay Mama ang aming narinig. Nanginginig ito na tumuro sa pintuan ng aming kwarto. At mula roon ay nakakita kami ng isang itim na pusa na bulag ang isang mata. Umaangil ito at gustong sugurin si Mama. Agad akong kumuha ng pamalo para ihampas sa pusa, pero mabilis itong nakatakbo palabas. Ayos lang ba kayo, Mama? Yanggaw! Isang yanggaw! Iyanggaw? Ano po yun? Isang aswang. Inaaswang na ang katawang lupa ko dahil alam nila na malapit na akong mamatay. Bakit? At paano? Pumupunta sila sa mga taong may sakit o malapit ng mamatay. Unti-unti nilang kakainin ang espiritu nito hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Ito ang aswang na sinasabi ko sa inyo, Alan. Itatago ka namin, Mama.
para hindi ka mahanap. Huli na ang lahat, Alan. Malapit na ring bumigay ang katawan ko. Wala na akong lakas para magtago pa. Ang tangi ko lang magagawa, ipagkatiwala sa inyo ang aking ari-arian at kayamanan. Kaya naman ikuha mo ako ng ballpen at papel. Isusulat ko ang huli kong habilin sa inyo na mga anak ko. Kumuha ako ng papel at ballpen at hinayaan ko si Mama na isulat ang huli niyang habilin para sa amin. Halos maiyak ako nung mga oras na yon. Pero ito ang katotohanan. Alam ni Mama na darating ang pagkakataong ito. Kaya naman inihanda niya na ang kanyang huling pamana sa amin. Ito ang huli kong habilin. Ikaw, Alan, bilang nakakatandang kapatid, ipapamana ko sa iyo ang malaking parte ng pera at lupa ng pagmamahi-ari ng ating pamilya. Ikaw ang may maayos na buhay at alam mo kung paano ito pahalagahan. Ibibigay naman kay Bunso ang halaga ng pera na makakasapat para magamit niya hanggang magkapamilya siya. Sa kanya ko rin ipapamana ang bahay na naging tirahan ko sa matagal na panahon. Ibibigay ko naman ang kapirasong lupa ng mga palay at kamote para kina Amora at Lorena. Malaking tulong yon para magamit nilang pangnegosyo. Sabihin mo, gawin nila yung pansimula ulit. Makakasa po kayo, Mama. Na lahat ng habilin niyo tutuparin ko. Ako lang po ang bahala sa mga kapatid ko. Kapag namatay ako, Alan, sunugin mo ang katawan ko. Huwag niyo akong paglamayan. Huwag niyo din akong ilibing. Bakit po? Anong dahilan? Baka kunin ang iyang gawang katawan ko. Kakainin niya ito at papalitan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Totoo ito, anak. Kaya pakiusap ko sa iyo, huwag niyo akong ilibing. Kasabay din ng mga huling salita ni Mama, ang huli niyang hininga. Namatay siya na dilat ang mga mata. Inasikaso kaagad namin ang burol at libing ni Mama. Agad akong tumawag sa aking mga kapatid at agad naman silang nagsiluwas ng Maynila. At tulad ng dati, sinagot ko ang pamasahe nila. Pagkadating ni Anton sa burol, sobra siyang umiyak at humagulhol sa kalungkutan. Sa aming lahat, si Bunso ang pinakamalapit sa aming ina. Naalala ko ang sinabi ni Mama bago siya mamatay. Ang sunugin ng kanyang bangkay, pero hindi sumang-ayon ng aking mga kapatid doon. Aba, hindi pwede, kuya. Ito na lang ang labi na pwede nating pagluksaan. Bakit kailangan siya sunugin? Dahil sabilin niya sa'yo? Paano naman ang mararamdaman namin na anak niya rin at kapatid mo? Ito ang gusto ni Mama. Ito ay upang hindi siya mayanggaw. Mayanggaw? Yung mga aswang na kumakain ng mga patay? Naniniwala ka sa ganun, kuya? Akala ko ba yung mga taga Maynila hindi naniniwala sa mga ganyang kwento? Sinabi na sa akin ni Mama ang lahat ng kanyang habilin. Patawad. Pero kailangan nating sunugin kaagad ang kanyang bangkay. Hindi ako papayag. Nagdesisyon si Mama na hindi man lang kami inisip kung papayag ba kami. Kailangan natin siyang bigyan ng maayos na libing. Ako ang masusunod, Lorena. Ako ang huling nakausap ni Mama. Ganyan ka naman lagi, kuya eh. Lagi na lang ikaw. Ikaw na lang lagi ang bida. Ate Lorena, huwag mo naman pagsalitan si Kuya Alan. Siya na nga ang nag-alaga kay nanay. Ano naman kung siya? Natural siyang mag-alaga kasi siyang may pera. Bakit, Lorena? Doong mga oras ba na nasa inyo si Mama? Naalagaan niyo ba siya? May naambag ba kayong pera para mapagamot siya? Di ba hinantay niyo ako para sumalo ng problema na to? Pero may narinig ka ba sa akin na sumbat? Hindi! Kasi para kay Mama ang lahat ng ginagawa ko! Yan ang mahirap sa'yo, kuya eh.
Nagkaroon ka lang, ang yabang mo na. Lagi mo na lang sinasabi yung naibigay mo o naitulong mo. Pinapamukha mo sa amin na wala kaming kwenta. Ikaw ang nagsabi niyan, Lorena. Hindi ako. Gano'n na rin yun. Parehas lang yun. Porket naging ganyan ang buhay mo, kaming mga kapatid mo mamaliitin mo na lang. Oo, ikaw ang may pera, pero hindi mo kami pagmamay-ari. Kasalanan ko ba, Lorena? Kasalanan ko bang na ganito ang buhay ko? Na ako ay may narating, samantalang kayo hirap sa buhay. Kasalanan ko ba na ako ang nagsikap sa pag-aaral para makapagtapos at magkaroon ng trabaho at makaahon sa hirap? Kasalanan ko bang tiniis ko ang lahat na hindi gumana, bumili ng mga luho, uminom, magbarkada para lamang makaipon ako? Kasalanan ko ba? Ate Lorena, tama na po. May punto si kuya. May punto nga siya pero lagi mo naman kaming minamaliit, kuya. Pinahiram mo nga kami ng pera, pero sandamukal na salita muna ang maririnig namin sa'yo. Ano bang dapat kong sabihin sa inyo? Matuwa ako habang kayo hirap na hirap sa buhay? At kahit tinutulungan ko kayo, hindi nyo naman tinutulungan ang sarili ninyo. Kapag may pera kayo, para kayong walang pamilya. Kapag nabigyan kayo ng salapi, puro kayo pansariling luho. Hindi nyo malang gamitin para makaipon, para sa pamilya nyo. May mga anak na kayo, Lorena, Amora. Isipin nyo naman ang kinabukasan nyo. Iniisip din namin yan, kuya. Pero minsan nakakahiyang humingi sa'yo ng pabor kasi makakarinig na naman kami ng mga salita mula sa'yo. Kaya nga minsan kapag may problema kami, sinasarili na lang namin. Ayaw na naming humingi ng pabor sa'yo. Talaga? Ayos, ang galing. Paano naman yung mga tulong ko sa inyo? Baliwala na lang ba yun? Yun ang problema sa inyo. Hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Oo na, kami na ang walang kwenta. Ikaw na ang magaling na kuya. Pero hindi kami papayag na sunugin niyo si mama. Pakiusap, tama na. Huwag na kayo mag-away. Igalang niyo ang buruli, inay. Biglang tumalikod si Lorena at umalis kasama si Amora. Naiwan kami ni Anton na nakatulala at tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Dahil rin sa senaryong yon, napagdesisyonan ko na hindi nasunugin ang bangkay ni Mama. Subalit lingid sa aking kaalaman, ito lang ang hinihintay na pagkakataon ng aswang. Ilang araw matapos mailibing si Mama, may isang tricycle driver ang nagsabi sa amin na may matanda siyang nakikita na nagpapaligid-ligid sa libingan ng aking ina. Ilang araw din itong nagpapabalik-balik. Pero kapag tinatanong kung ano ang pakay, hindi ito sumasagot. Naku pare, kung ako sa'yo, tingnan mo ang nanay mo sa libingan na yan. Malakas ang gutom ko na hindi ang nanay mo ang nandyan. Bakit ho? Baka nayanggaw kayo. Madali ka. Bungkalin niyo ang lupa at ipasuring muli ang bangkay na yung ina. Naniniwala rin po ba kayo sa nayanggaw? Oo naman. Ang tagal ko ng driver dito sa sementeryo. Napakarami ng kababalaghan ang naranasan ko. Uso ang ganyan. Lalo na sa mga kamamatay lang. Sige kuya, magpapatulong ako sa barangay. Agad akong humanap ng mga tao na makakatulong para hukayin ng bangkay ni Mama. At nang mahukay nga ito, halos malaglag ang puso ko sa aking nasaksihan. Wala na ang katawan ng aking ina. Ang nakalagay na lang doon, isang tangkay ng halaman at mga ugat ng puno. Naghanap kami sa paligid pero wala kaming nakita na kahit na anong bakas o marka na persahang binuksan ng libingan ng aking ina. Labis na kalungkutan ang naramdaman ko. Kung nakinig lang ako kay Mama, sana hindi ito mangyayari. Nayanggaw nga si Mama, Miss Clar. Kinain ng aswang ang bangkay ni Mama at kinuha ang katawan nito. Kapalit ng tangkay ng kahoy at mga ugat. Isa lang ang naiisip kong gumawa nun. Walang iba kundi ang aswang na umatake sa amin. Matapos ang pangyayaring yon, agad kong ipinatawag muli ang aking mga kapatid para pag-usapan ang huling habili ni Mama. Maging ang paghahati-hati ng kanyang ari-arian at kayamanan.
Nagtipon-tipon kaming magkakapatid sa aking bahay. At mula dito, binanggit ang huling habili ni Mama. Nang malaman ni na Lorena at Amora na mapupunta sa kanila ang mga lupang sakahan ng palay, hindi sila pumayag at labis na nagalit. Bakit naman ganun, kuya? Napaka-unfair naman yata. Sobra naman ata yan. Papanong unfair, Amora? Binigyan kayo ni ina ng malaking parte ng lupain na kahit ako, hindi niya pinamanahan. Pero sa'yo naman ipinamana yung malaking halaga ng pera na naipon sa bangko. Milyon-milyon yun ah. Oo nga naman, kuya. Tapos ganun din kay Anton. Kayo binigyan ng pera at bahay. Pero kami, lupa at sakahan ang binigay. Ito ang nakalagay sa huli niyang habilin. Sana, irespeto ninyo ang kagustuhan ni Mama. Paanong irerespeto? Sa palagay ko kasabot mo si Mama at si Anton para ipamana sa'yo lahat ng pera at sa amin ang lupa. Kasi alam mong hindi naman namin mapapakinabangan yun Hindi niyo naman talaga kasi mapapakinabangan. Kasi, hindi naman talaga lupa ang gusto ninyo. Gusto niyo ng pera. Tama ako, di ba? Alam niyo, dapat nga kayo magpasalamat dahil kayo merong lupa at merong sakahan. Higit pa yan sa salapi. Kapag natutunan yung pagyamanin ng lupa at ang sakahan na yan, mas malaki pa ang pwede niyong kitain. Hindi naman namin magagamit yung lupa, kuya. Ang kailangan namin ngayon, pera. Pera? Para saan? Para ipangluho ninyo? Sa tingin niyo ba, ginawa ito ni Mama dahil gusto niya lang? Hindi! Gusto niya na matuto kayo. Dahil alam niya na kayo ang mga anak niya, hindi marunong magpahalaga sa pera. Binigyan kayo ng lupa para pagyamanin ninyo at gawin yung negosyo para magamit nyo sa mahabang panahon. Kung gusto mo, kuya, sa'yo na lang yung lupa. Amin na lang yung pera. Hindi naman kami kagaya mo na business-minded Iba-iba naman tayo ng utak. Dahil sa pangyayaring yon, napagpasyahan ko na ibigay kina Lorena at Amora ang malaking halaga ng pera at maiwan sa akin ang lupa at sakahan ni Mama. Matapos rin ang tagpong yon, hindi na muling nagpakita sa akin ang aking dalawang kapatid na babae. Kahit sa mga social media nakablock ako, wala na akong balita sa kanila. Makalipas ang 1 taon, buntis ang aking asawa para sa ikalawa naming anak. Nagpasya akong kunin si Anton para pag-aralin sa kolehiyo. At dito nalaman ko ang naging buhay ng aking mga kapatid matapos silang mabahagian ng salapi. Alam mo, kuya, si Ate Lorena nung nakuha niyo yung pera, nagparty-party siya sa mga kapitbahay. Yung pera pinanlibre niya sa mga kumari niya. Kahit sino binibilhan ng luho. Grabe, inom rito, inom roon. Tapos si Amora, balita ako nakipagbalikan yung nakabuntis sa kanya nung malaman na may pera siya. Ito namang si Ate Amora, napakatanga. Nakipagbalikan talaga. Oras-oras kong nakikita nagpo-post sa social media kung saan-saan sila gumagala. Nakarating pa nga sa ibang bansa. Hayaan mo na yun, Anton. Ganyan ang buhay na ginusto nila. Kaya ayaw nila sa lupa dahil gusto nila ang salapi. Gusto nila ng mabilisang pera. Ayaw nila ng pinaghihirapan. Kaya kahit sinong tao na gustong tulungan sila, mahihirapan dahil ganyan sila mag-isip. Grabe, kuya, no? Dahil sa pera, nagkakaalitan kayo nila ate. Grabe talaga nagagawa ng pera sa tao, no? Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa kanila. Mag-ipon ka at magsikap sa buhay. Hindi lagi may pera ka. Dapat ginagamit mo sa maayos na paraan. Oo, kuya. Naging maselan para sa aking asawa ang kanyang pagbubuntis. Sinabayan pa ng pagiging abala ko sa negosyo at mga lupa na aking pagmamay-ari. Isang gabi habang kami ay nanonood ni Anton sa sala, biglang may kumatok sa pintuan. Nung una, pinagbuksan ito ni Anton. Pero nang akin ang tinanong, wala raw itong nakikitang tao. Ilang minuto ang lumipas. Muli itong kumatok kaya naman ako na ang nagbukas ng pinto. Wala akong nakita.
Pero may naabutan akong figura ng tao sa labas ng gate. Ito rin yung matandang aswang na umatake sa amin at kumain sa katawan ng aking ina. Sa galit ko ay agad ko siyang sinugod. Pero nagbago ang kanyang anyo at naging mabalasik na halimaw. Sa wakas, nakita rin kita. Makapaghihiganti na ako sa ginawa mo sa aking mata. Wala kang puso. Pati ang bangkay ng aking ina, kinain mo! Hinintay ko lang talagang ilibing siya. Nang sa ganon, malaya kong makain ang katawang lupa ng iyong ina. Napakasarap talaga ng bagong patay na tao. Pero walang sasarap sa kagaya mong buhay pa! Mamamatay ka na! Kinalmot ako ng aswang sa aking balikat. Kaya naman nagpagulong-gulong ako sa sahig. Sinakmal niya rin ako at saka hinila sa aking paa. Hinagis niya ako dahilan ng aking pagtalsik sa lupa. Sobrang sakit ng aking likod. Pakiramdam ko na balian ako ng mga buto. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko ang pamilya mo, ang asawa mo, maging yung mga kapatid mong babae. Mga kapatid kong babae, anong kinalaman nila sa'yo? Wala naman, pero lagi ko rin silang binabantayan. Alam ko may alitang kayong magkakapatid. Buntis na naman yung isa mong kapatid. Tapos yung isa mo namang kapatid, may sakit ang kanyang anak. Madali pa namang masipsip ang kaluluwa ng mga taong may sakit. Tiyak na mabubusog ako sa kanila. Huwag mo silang idadamay. Ako ang harapin mo! Wala ka nang magagawa dahil pagkatapos ko sa'yo, sila ang isusunod ko! Muli akong sinugod nito ng kagat. Mabuti na lang nakailag ako sa pamamagitan ng pagyuko. Hinawakan ko ang bunganga nito at nakipag-agawan sa aswang. Sinubukan ko rin itong sipain sa tiyan pero hindi ito tinablan. Bagkus ibinaon pa nito ang kanyang kuko sa aking balikat. Napasigaw ako sa sakit. Hinawakan ng aswang ang aking braso at ibinalibag ako sa malayo. Nawalan ako ng malay at hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako na marami ng tao sa bahay. Maging ang mga tanod ay naroon din upang mag-imbestiga. Masakit pa ang aking katawan at nahihilo pa ako, pero hinanap ko agad ang aking pamilya. Maswerte naman na nakita ko sina Anton, April at ang asawa ko na si Ursula na magkakasama. Niyakap ko ang aking asawa at saka kinamusta. Diyos ko po, Alan. Akala ko hindi ka na magigising. Salamat sa Diyos, gising ka na. Anong nangyari? Nasaan na yung aswang? Nakatakas siya, Alan. Natakot ako kasi baka tuluyan kanyang patayin. Kaya sumigaw ako, tumanap ako ng tulong. Buti na lang, sakto at nagro-ronda ang barangay. Kaya umalis siya. Ligtas ka na, Alan. Subalit sa kabila ng nangyari sa akin, naalala ko ang sinabi ng aswang patungkol sa dalawa kong kapatid. Si Amora, si Lorena, natawagan niyo ba sila? Bakit kuya? Anong meron ka na ate? Ang sabi ng aswang, isusunod niya si Lorena at Amora. Nasa panganib ang buhay ng dalawang yun. Kailangan nating masabihan sila kaagad. Kuya, maging ako. Hindi ko sila makontak. Hindi sila sumasagot sa akin. Talagang malaki ang galit nila sa'yo. Subalit kailangan ko silang iligtas. Kailangan nila ng tulong ko. Mula sa Maynila ay tinawagan namin ang mga posibleng numero at pinuntahan ang mga lugar na pwede nilang pagtirahan. Pumunta kami ng Tondo. Gabi yun ang linggo. Nakasakay ako ng tricycle. Naabutan ko si Lorena sa apartment na tinitirahan nito. Sakto naman na naroon din si Amora. Mabutit na abutan ko kayo rito. Kuya? Nasa panganib ngayon ang buhay mo. Ano na naman kalokohan yan, kuya? Tsaka saan mo nakuha yung address namin? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, makatakas kayo. Saka ko na lamang ipaliliwanag ang lahat.
Nakakatawa ka rin kuya, no? Matapos ang lahat ng nangyari, kung makapag-utos ka ngayon, parang wala lang sa'yo yun. Makinig kayo sa akin. Alam ko may alitan tayo dahil sa pera. Pero ibang usapan na to. Para ito sa kaligtasan ninyo ng pamilya nyo at magiging mga anak mo, Amora. Teka, paano mo nalaman na buntis ako? Walang nakakaalam nito, kahit yung boyfriend ko. Paano mo nalaman, kuya? Dahil sa aswang. Sinabi ng aswang. Kagabi may aswang na sumugod sa amin rito. Ngayon siya nagsabi na kayo ang isusunod niya, kaya makinig kayo sa akin, Amora. Natahimik ang dalawa at hindi makapaniwala. Biglang isang pag-ungol ang aming narinig sa bubungan ng kanilang tinitirahan. Agad na nagsumiksik ang dalawa kong kapatid sa akin. Kuya, ano yun? Dito lang kayo. Lalabasin ko lang. Huwag kayong lalabas, ha? Lumabas ako sa madilim na iskinita. Kasama ang driver na naghatid sa amin doon. Nagdala ako ng mahabang tubo na bakal. Agad naming napansin ang isang matanda na nakaupo sa dulo ng iskinita. Subalit ang pagkakaupo nito, kakaiba dahil nakapwesto ito ng pagapang ang mga kamay at paa. Agad na dinakma nito ang driver. Dinukot nito ang puso ng kawawang lalaki at saka binagsak sa lupa na wala ng buhay. Nang muling sumugod ang aswang, nakaabang ako. Agad kong itinusok sa kanya ang matulis na bakal na aking daladala. Tumagos ito sa kanyang puso at mabilis na namatay. Bumalik ako sa apartment at agad kong niyakap ang aking mga kapatid. Kuya, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa ko. Sana mapatawad mo kami, kuya. Alam kong nagkamali kami. Hindi kami nakinig sa'yo. Ngayon alam na namin na gusto mo ng kaligtasan namin. Huwag nyo nang intindihin yun. Ang mahalaga, ligtas kayo. At nagkaayos tayo. Dumating ang mga pulis at inimbestigahan ang mga nangyari. Walang nakasuhan dahil walang napatunayan na aswang nga ang may gawa ng lahat. Kahit pa ito mismo ang sinabi ko sa kanilang istasyon. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay. Ang aking buong pamilya at kaming magkakapatid. Sabay-sabay kaming nagmo-move on sa pagkawala ni Mama. At sa awa naman ng Diyos, sabay-sabay naming nalalagpasan ang pangungulila at sakit. Alam kong minsan, nagkaroon kami ng alitan sa pera. Pero sa huli, ang magkakapatid ay mananatiling magkakapatid.